Marami tayong ginagawa sa araw-araw na di natin namamalayan na umuubos na pala ng oras natin. Kahit ba sa simpleng pagtambay o pagmuni-muni, ay di natin naiisip na unti-unti na palang sinasayang nito ang oras natin. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang ideas na di mo dapat pag-aksayahan ng oras mo. Una ay tumambay. Ano nga ba ang mabuting nadudulot ng pagtambay? Ito na marahil ang isa sa pinaka-unproductive na pwede mong gawin sa buhay mo. Bakit sa halip na tumambay ka ay di ka mag-aral o maghanap ng paraan para kumita ng pera? Limited lang ang oras natin sa mundo, kaya sana ay gawin mo itong kapaki-pakinabang. Pangalawa ay puro ka what if. Ang mga Pinoy ay mahilig magtanong sa kanilang sarili ng what if? What if naging kami? What if nag-abroad ako? What if nagsimula ako ng YouTube channel ko? Siguro ngayon ay marami na akong subscribers at marami pang iba. Wala naman masama mag-isip ng mga posibilidad, pero iwasan natin na pag-aksayan ito ng oras ng pag-iisip ng mga bagay na nangyari na at yung mga oportunidad na lumipas na. But instead, mag-isip tayo ng mga bagay na gusto natin mangyari and make it happen. Pangatlo ay pakikipagtalo sa social media. Para sa akin, ang social media ay ginagamit to spread awareness at ideas, i-market ang business mo, magkaroon ng connection sa mga kamag-anak at kaibigan mo, pero di para mag-away-away tayo. Huwag nating ubusin ang oras natin sa pakikipag-argue sa social media sa mga taong di mo naman kilala na malamang ay nakatira sa kabilang parte ng mundo dahil lang sa magkakaiba tayo ng opinyon. Ang pang-apat ay paghihintay sa one great opportunity na dumating. Ito ang malupit, yung wala ka nang gagawin kundi mag-isip ng mga bagay na gusto mong mangyari and hoping na magmamanifest ito o magkakatotoo. Unfortunately, di mabait ang mundo at kailangan mong paghirapan kung ano ang gusto mong marating. Hindi ka pwedeng puro hintay na lang na dumating sa iyo at dapat ikaw mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon ka ng opportunity. Opportunity na tumaas ang sweldo mo, opportunity na makapag-ipon ka, di ba lahat ng opportunity na ito ay dapat sa iyo lang lahat nagsisimula? Panglima ay ang pagiging Mr. Nice Guy. You cannot please everyone. Huwag mong ubusin ang oras mo para lang matanggap ka ng iba. Pas ka muna sa pagiging mabait kasi the more na mabait ka, kakainin ka ng buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Learn to say no. Have a goal na di ka mai-involve sa ibang tao. Okay lang na tawagin ka na kuripot, madamot, mayabang at kung ano-ano pa. Do the best you can para sa sarili mo kasi tandaan mo na dumarating sa punto na wala ka ding ibang aasahan kundi sarili mo lang din. Ang pang-anim ay pagkumpara ng buhay mo sa iba. Dahil na rin sa nagkalat ngayon yung mga lifestyle influencer, celebrity vloggers, o kahit yung mga simpleng tao na pinapakita yung yaman nila at mamahaling gamit, pakiramdam mo ay napag-iwanan ka na at nade-depress ka. Huwag mong gawin ito sa sarili mo. May kanya-kanya tayong buhay. Sa halip na panoorin mo sila at mag-focus ka sa buhay ng iba, mag-focus ka sa buhay mo at mag-isip ka ng mga paraan kung paano mapapaunlad ito. Pangpito ay pagtiyaga sa trabaho na ayaw mo. Marami ang Pinoy na nagtsatsaga sa trabaho na di naman talaga nila gusto o di sila masaya dahil na rin sa hirap ng paghahanap ng trabaho ngayon. Kung ganito ang sitwasyon mo, then bakit hindi mo i-ready ang sarili mo para makahanap pa ng mas magandang trabaho? Upgrade mo ang skill set mo at knowledge para naman sa ganun ay makahanap ka ng trabaho na gusto mo at may mataas na sweldo. Ang pangwalo ay magtiis sa isang toxic na relasyon. Sabi nga nila, kung nasa relasyon ka at wala kang ginawa kundi umiyak, then tumigil ka muna at tanungin mo ang sarili mo, tao ka ba o sibuyas? Lahat tayo ay may mga choices sa buhay. Huwag mong torturein ang sarili mo at sayangin ang oras mo sa relasyon na di ka masaya. Tandaan mo na you deserve someone better. Ang pangsyam ay masyado kang maraming gamit. Kahit pa yung mga gamit na yan na hindi mo maitapon-tapon, dagdag pa ito kadalasan sa mga isipin mo. Mas maraming gamit na idinadagdag mo sa bahay mo, the more na marami kang lilinisin at aayusin. Same sa mga damit. The more na marami kang kulay o design ng damit, mas maraming oras ang gugugulin mo para bagayan ito. Kaya nga tulad ng ibang mayayaman tulad ni Mark Zuckerberg at Steve Jobs na pare-pareho lang ang damit nila kasi mas importante sa kanila ang pag-aksaya ng oras yung mga bagay na magiging productive sila at hindi ubusin yung paghahanap ng mga damit na babagay sa kanila. At ang pang-sampu, ang pag-inom ng alak. Eto na, maraming magagalit sa akin dito. Wala naman kasi masama mag-inom, pero tayong mga Pinoy ay sadyang ginagawa natin itong habit to the point na wala na magandang maidudulot sa atin.
Ugali kasi natin mga Pinoy na kapag tunay kang kaibigan ay kasama ka sa inuman, pero in reality ay wala namang produktibong bagay na maidudulot ito. Masasayang lang ang oras mo kakatulog dahil lari sa hangover mo tapos nagastusan ka pa ng pera. Kaya drink moderately. Ayan ang mga bagay na para sa akin ay sumasayang sa oras nating mga Pinoy. Ikaw, alin sa mga ideas na ito ang sumasayang sa oras mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.